Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, pinuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nanggilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magsiupo na. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Sa umagang ito, isang aral muli ang ating pong dapat na matutunan mula sa kwento ng isang paralitiko na dinala ng kanyang mga kaibigan o pwedeng mag-anak na talagang gumawa ng paraan para mailapit siya kay Jesus. Yung effort na iakyat siya sa bubungan, nabutasan yung bubungan para maidaan doon yung kaibigan nilang paralitiko, at nang makita ni Jesus ay agad niyang sinabing pinatatawad na ang kanyang kasalanan. Sa kabila nun ay, kumbaga, sa tulong ng mga pananampalataya ng mga tao na mailapit siya sa ating pong Panginoon. Pero dalawang bagay po, no? Una ay yung sinabi ni Jesus na pagkakita pa lang sa kanya, ang sabi, pinatatawad na ang iyong kasalanan. Saka pa lamang sa bandang dulo na sinabing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan. Yung kagalingang espiritual, kasunod niyan ay kagalingang pisikal. So kung titingnan natin, no, pwede naman po, no, sa ibang pagkakataon, lagi pong pag hinawakan ni Jesus, pag sinabi niyang gusto ko, gumaling ka, nangyayari yon. Pero sa puntong ito, ang unang sinabi ni Jesus sa paralitiko ay pinatatawad na ang iyong kasalanan. So marahil, iniisip ko po, no, saan ba nanggagaling ang ating mga sakit? Pag nagkakasakit tayo, ano bang ginagawa natin? O ano bang nangyayari sa atin? Pag nagkakasakit ang tao, ang sinasabi natin,
pinaparusahan tayo ng Diyos. Pag nagkakasakit na ang tao, ang punta natin lagi ay mahanap tayo ng himala, hahanap tayo ng simbahan o santo na mapaghimala para mapagaling tayo. Pero nakakalimutan natin yung aspeto na unahin yung humingi ng tawad. Yun yung mahalaga eh. Nilagnat ka, pag na-stroke ka, pag nagkasakit ka, o kung ano man. Yun ang unang dapat nating ginagawa dahil yun ang unang gustong ibigay ng Diyos sa atin, pagpapatawad. Kaya nagkakasakit ang tao o kaya nagkasakit, isipin po natin dahil sa kasalanan. Maliban na lamang kung napagtripan ka ng demonyo at binigyan ka ng kung anumang sakit. Pero ito, sa puntong ito, dahil nga sinabi ni Jesus, pinatatawad na ang iyong kasalanan, ina-assume ko lang na baka dahil sa kasalanan, kaya siya na-stroke. Sige nga po, tinan ninyo. Bakit tayo nagkaroon ng mga, ano ba yung tawag dyan? High blood, alta presyon. Saan nanggaling yan? Isip. Alam nyo, wala lang. Di natin pinagtuunan ng pansin. Pero lahat yan ay dahil sa kasalanan. Yung galit mo, ngit-ngit mo na iniipon mo sa dibdib mo, toxic lahat ng mga ganyan na nagkakaroon ng pagkakasala. Bakit nagkaroon ng mga breast cancer, ng mga ovary cancer, o kung anumang cancer sa kababaihan? Sinabi ng huwag magpipills, mga chemicals, pero take tayo ng kung ano-ano mga gamot para lamang sumeksi, para lamang magpalaglag, para lamang ma-maintain kasalanan. Bakit nagkakaroon ng mga heart attack sa mga kalalakihan? Bakit may mga kung anumang mga sakit? Dahil sa inom, dahil sa bisyo, sa pagmamalabis sa katawan, dahil sa kasalanan. Bakit may mga high blood? Dahil sa kasalanan. Ano pong sakit niyo? Kayo po na may mga sakit ngayon, ano ang sakit niyo? Isipin niyo mabuti. Kasi baka lang, minsan may pagkakataon pa tayo, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makahingi ng tawad o humingi ng tawad. Dahil lagi naman pong handa ang Diyos na magbigay ng pagpapatawad. Sunod na lang yung gagaling ka physically. Kasi mahirap yung may sakit ka na, punong-puno ka pa ng galit, may sakit ka na, punong-puno ka pa ng sama ng loob, ay lalo kang magkakasakit niyan. Hindi ka gagaling yan. Hindi ko po alam kung ano ang karanasan ninyo, kung bakit kayo na-stroke, bakit kayo may sakit. Pero kayo po ang magnilay kung ano itong nais na ipagawa sa atin ng Diyos. Gusto nating gumaling physically, simulan muna natin sa ating kalooban. Pagaanin mo ang iyong kalooban. Alisin mo na ang mga sama ng loob. Tumatanda na tayo. Karamihan sa atin dito, tumatanda na. Iisa lang ang bata dito. Pero lahat tayo naririto, tumatanda na. At mahirap po na dadalhin natin at iipunin natin yung mga toxic, yung mga lason sa katawan na magkakasakit tayo bandang huli. Pero ngayong matanda na tayo, may pagkakataon pa para magsalita, may pagkakataon pa para lumapit ng kusa. Huwag na nating hintayin maparalyze tayo at pipilitin tayong ilapit kay Jesus. Mabuti nga kung merong mga katulad ng mga kaibigan tong paralitiko na inilapit siya kay Jesus. Hanggat kaya pa natin, sana po lumapit tayo, ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Amen?